So ngayon ay meron tayong bagong hatch ng mga sisiw, and at the same time meron tayong nakolekta ng mga itlog. So i-load natin ito para sa darating na mga ilang mga linggo, after 21 days meron naman tayong bagong mga pisa na mga sisiw para makapagbenta naman tayo actually. So yan na, dito puno yan. So sa susunod ito naman yung mapipisa din yan, pag next yan. So ganun lang po yung cycle ng ating incubator natin. Yan. Okay, so ito yung bagong na-load natin ngayon. A few moments later. So ngayon ay meron tayong bagong hatch na mga sisiw sa ating incubator. Basta okay lang yung itlog, mapipisa talaga. Iyan yung iba nadandahan boy, kay yung iba nasa labas na yung iba. Ikuan siguro na ko ba, isakas na siguro na ko maipit tong duha. Ay, dili man, naog na sila. Amo na og ra, sige sige daw. Kumbirambe ni mambak na. Okay. Deh, tungtung boy. Okay. May iba na niya. Ayan. To. Iyan na, pagtanaw sa tabay. Iyan. Patay. Batay naman na, bang? Wala na dito. Sige lang. Erog na lang eh. Sige boy. Yap pa lang boy. To 6, 6 9, 9 12, 15, Nipit yung tel? 18, Balik to. 22, 24, 26 6. Ayun, matay lagi ni ay naapa man eh. Pag ginawa mo ba na ito, sa tiot, nakaniyo eh, patay. Ano, mamatay ba? Ito ginawa? Okay. So ito na po yung ating mga sisiw. So piniprepare na natin ang kulungan. Yan, ready na din po yung Integra. Okay. Yan, dito sila. So ganito lang yung ating paglalagyan ng mga sisiw. Pang ano lang. Ang importante ay hindi sila malamigan at saka tama yung valve na ginagamit natin sa kanila. 50 watts yung ginagamit ko. Incandescent valve. So out of 32 na nilagay po natin sa hatcher, meron lang tayong 26 na mga sisiw ngayon, but at least medyo marami na to. Yan kumakain agad sila. Tapos may tubig. Yung bulb, yung sabi ko nga sa inyo 50 watts yung ginagamit ko, kahit 26 lang sila. Ganito lang kasimple yung ating brother sa ating mga sisiw. Actually na kuha naman natin kung paano mag-brood ng mga sisiw, kasi yung iba doon na ano naman natin yung iba na okay naman sila, yung iba na nasa incubator.
Ito, bali pangatlong sisiw na natin ito galing sa incubator. Pangatlong batch. So, sa experience ko naman na gumagamit na ako ng incubator ngayon, halimbawa, may nakolekta tayo na itlog every 2 days, every 3 days. Kung gustuhin natin ay kailangan pwede rin tayo mag-incubate sa mga itlog ng ating mga manok. Whereas kung magpalimlim ka, sa experience ko naman, kailangan mong hintayin yung sino yung mga inahin na maglilimlim. Kung wala, edi wala kang asahan ng mga sisiw, di ba? At least sa incubator, ikaw yung may control. Paramihin mo, mag-load ka ba, di ba? Depende sa'yo. Kung may order, halimbawa may order ng 50, yan. Kung may 50 ka na sampin, 50 na ano. So, pwede kang mag-load sa incubator. So, siguro sa mga, ilang mga buwan siguro, makita mo dito, marami na siguro yung ating mga manok rito. Yan o, kumakain na sila. Kinukuha ko na sila sa incubator kasi nga lumalabas na sila yung iba. Kung tatanungin niyo ako kung okay ba yung pag-brood ng ating sisiw, siyempre okay. Kasi yung iba, buhay naman yung iba. Mag 1 month na, malapit na. May 2 weeks na tayo. Yan. Yan sila lahat, hindi ko na sila tinuturuan na mag-inom ng tubig. Kusa lang yan silang pumunta ron. Dito pa yung iba na galing ko sa incubator, yung iba. Dito. Ayan o, malaki na sila. Yung galing sa incubator talaga. Oh, marami. Kaya mabilis lang magparami kung mayroon kang incubator. Yan pa iba oh. Marami din. Dito pa bago. By the next mga ilang araw, meron naman tayong bagong mga sisiw.